Alas 5 pa lang ng umaga, gising na nga kami. So kinuha ko nga pala itong mga pangkape namin na nandun pa rin sa likuran dahil hindi pa nga kami nakakapag-unpack. So ganito yung itsura niya, wala pang 6 AM yan, medyo maliwanag na. Tapos yung tent ng mga bata, medyo naurong na kagabi, gawa ng siguro malakas hangin. So ayan, for the tambay lang kami dito sa may labas, inaantay naming mag-sunrise. Ay, taray! Sobrang sarap ng tulog ni Papa. Gusto sana namin siya isama sa palengke. Kaso hindi naman nagigising kahit katukin. So anyway, maaga kaming bumangon dahil pupunta kami ng palengke. Meron pa naman kami isang buong manok pero kasi gusto naming kumain ng iba. So first time namin pupunta sa may bayan, sa palengke. Nag-abang lang kami ng tricycle sa may harap ng bahay. At yung pamasahe papunta dito, 25 each. Walang mga special. So ayan na nga pala, nasa 370 yata yung kilo ng baka. Tapos 360 or 370 rin yung baboy. Yung ganitong balot, sibuyas bawang, 30 pesos yan. Tapos isang balot naman ng kamatis, 20 pesos. Bumili na rin pala kami dito ng half tray muna na itlog. Pinili na namin yung 850 pesos each. Malaki siya yung itlog dito kumpara doon sa Pasita. Anyway, last stop na binili namin ay fresh buko juice. Then bumili na rin siya ng ilang mga pangsahog para sa lulutuin niyang bulalo. Sa pagka-uwi nga yan at busy na nga siya dito sa kusina. Alam mo before, niisip ko pa lang kapag ako nagkaroon ng sariling bahay, gusto ko talaga well-lit, well-ventilated, maraming bintana. And dito talaga sa bahay nga na nilipatan namin, ang daming bintana. As in, kapag araw nga, hindi mo nakakailanganin buksan yung ilaw dahil maliwanag siya. Buksan mo lang siguro yung mga blinds, kurtina sa sala. Tapos, basta hindi malamok. Kasi napansin ko, lalo na nung first morning namin dito, malamok pa siya. Matataba, malalaki yung lamok. So, dapat talaga magawa namin ng paraan para maglagay ng screen dito. Yung mga dinidikit, siguro magnetic. Try natin yan soon. So, medyo madami-dami tayong mga bintanang lalagyan, mga 11, ganun. Meron pang naiwan dito na isang papag, kaya naman most of the time kapag nandito nga kami sa may labas ng pinto, dito lang kami nakahiga, nakatambay, pahangin. So nakaluto na rin pala ng bulalo si Pinggoy. Eto nga, sinusubuan ko na si Kowa. Si Pinky, laging wala dito dahil nilipat ni Papa yung tent niya doon sa likod, sa may covered court. So, doon siya, busy kakaset up ng higaan niya, yung mga toys niya, pinagdadala niya doon sa loob ng tent. Tapos ang nangyari pala, nakatulog pa ako niyan saglit, siguro mga 3 oras. Ang ginamit ko lang sa kwarto, yung clip fan lang. Ang sarap ng tulog ko talaga, or sadyang nagtatry kasi akong bumawi talaga. Kasi nga, di ba nitong mga nakaraang araw, kota talaga ako sa pagod at puyat. So anyway, pagkagising ko nga, yan, kumain na nga. Tapos napansin ko, walang tulo ng tubig sa kusina, even dun sa labas. Tapos nabanggit ni Pinggoy na, love, kanina pala nawala ng tubig. So, edi message agad ako sa landlady namin. Tapos, baka daw nakaligtaan or nakalimutan ng caretaker na ibayad yung, water bill. So, ang balak talaga namin, kaya umalis na naman kami para magbayad sa Prime Water. Kasi Prime Water nga yung water supply nila dito. So, may bayan daw yun. Yung nasakyan naming jeep, SM Lipa. Ay, i-clarify ko lang din pala, pasensya na, hindi po kami taga Lipa. So, siguro from Lipa mga 20-30 minutes ride pa kami. So, ayun na nga, napadpad kami ng Lipa. Gawa ng naisip ko, di ba nagpunta na nga yung PLDT sa amin. At least, That's for my 7th birthday. for your 7th birthday, one This one, yeah. doll cake. Mom, that's for my... Kaya rin pala minabuti namin dumiretso dito kasi talagang nag-hope ako na mayroon ditong kiosk, stall, ng Converge dito, yung mga prepaid na wifi connection. Tapos, since may PLDT, kinausap ko na rin sila. Wala na rin daw talaga silang magagawa kung walang slot sa poste ng PLDT. Malapit sa amin, so alam mo ang ending, na-terminate na lang talaga yung kontrata ko sa kanila, pero wala naman na daw akong babayarang penalty kasi hindi ko naman issue yun or hindi naman ako yung naging cause. Katabi rin pala nun yung Globe. So habang nasa PLDT ako, si Pinggoy naman, kumausap siya ng personnel dun sa Globe, and yun, sinabi ni Pinggoy yung location namin, hindi daw serviceable ng Globe internet yung bahay or yun dun sa area namin. Nakakalungkot. Nakita namin may Subway, di pampalubag loob. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakain nito. Gustong
gusto ko kasi to. So, ayan, bumili na rin kami dito ng merienda. Yung mga bagets, di nila trip to. Si Kowa gusto niya ng cotton candy daw. Tapos si Pinky gusto niya naman ng mga small chicken. I think gusto nito ng chicken pops or chicken nuggets. So, dahil wala rin namang pag-asa yung internet connection na concerns ko sa pagpunta ng SM Lipa, umalis na rin kami. Paglabas namin dun sa may terminal nga, nakakita kami ng tricycle. Kasi sabi ni Pinggoy, nagmamadali tayo. What if merong prime water office malapit dito? Tapos kung naka-tricycle, mas mabilis. Unlike kung mag-jeep kami. So dito kami binitbit. Dito kami dinala ng tricycle driver. Alam mo ba, pagbaba sa amin, sabi ko, sure po ba kayo? Dito talaga yung bayaran ng prime water. Sabi niya, oo, sure yan. Eh di ala, pila-pila dito kami. Si Pinggoy, siguro inabot kami ng mga 30 to 40 minutes. Eh during the time na nakapila si Pinggoy, ako naman, ina-assist ko si Kowa dahil kailangan daw magbanyo. So pagbalik nga namin, nandun na sa loob si Pinggoy, sumunod kami sa loob. Tapos kinausap ko yung babae doon sa teller ng reconnection. Sabi ko, Madam, kapag ba i-reconnect or nabayaran, may reconnect din within today. Ang hirap kasi walang tubig. Sabi niya, depende, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa prime water to, diba? Sabi niya, hindi to prime water. Ala, halos isang oras na kami doon. Sayang ang oras. So, kapag hindi namin nahabol yung prime water nga, doon pa sa lugar namin, wala kaming tubig hanggang kinabukasan, nakakaloka yan. So, since feeling ko talaga, dahil nakausap din namin yung mga ilang tricycle driver sa harap nga nung water office, sabi niya, ay hindi na kayo aabot, ganyan-ganyan. So sabi namin, sige, saan na lang ba tayo pwedeng magpunta pa since ang dami nga namin kailangang asikasuhin. So meron kaming nakitang Converge. So dito kami binaba nung isa pang tricycle na nasakyan namin. So nag-apply kami dito. And alam mo ba, diba, sinabi namin yung lugar kung saan kami nakatira. So mataas talaga yung hope namin na magkakaroon kami kasi chinek niya sa computer sabi niya, ay serviceable naman dito sa area. Tapos pupunta yung technician within 1 to 2 days. So, pumili na kami ng plan. Pinili namin yung plan na tig 1599. May cable TV service. So waiting na lang kami. Kaya umuwi na kami. Tapos eto nga pala, may fountain kasi dito. Sinabi naman ng landlady na pwede naming paanda rin yun kung trip namin. And meron din pala mga nagtatanong din sa comment, paano daw yung ibang mga gamit na mga may-ari nitong bahay. Yung iba naman hahakutin pa nila to follow talaga. Kailangan lang nung truck nila na maging bakante para mapahakot yung ibang gamit. Pero yung iba na hindi nila mabibit-bit, gaya na lang nito, yung ilang bed frame and all that, iiwan lang dito, pwede namin magamit. Even nga yung aircon doon sa master's bedroom. So medyo meron lang ditong ilang bara, kaya yung iba hindi siya tumutulo, pero nakakatuwa, lalo na pag naririnig mo yung tunog ng waterfall. So ayan, busy-busyhan dito nga si Papa. And alam mo, nakakagulat pa ha, nakauwi na kami. Inaccept na talaga namin na wala kaming tubig. So, inisip namin, ay meron namang malapit na water refilling station. Order na lang tayo para at least hanggang kinabukasan merong pang flush, pang ligo, pang hilamos, ganyan. Tinry ko lang buksan yung tubig dito sa may labas. Hala, may tubig! Tapos tinry namin dun sa loob. May tubig din. Eh di, ligo agad si Pinggoy, yung mga bata. Tapos yun, tuloy-tuloy na yung tubig. Siguro, hindi naman na-disconnect yung tubig. Siguro ang nangyari ay nagka-interruption lang saglit. Hindi namin sure. Pero, thank God, may tubig na ulit. Ang hirap kaya ng walang tubig. Yung pagkakaroon ng walang internet. Pagkakaroon, tas wala. Pag wala ka kasing internet, pwede mo namang madaan sa data, 'di ba? Pero kapag walang tubig supply sa bahay, mahirap 'yun. Around midnight na nga nito, naligo ako kasi sabi ko, gusto ko bago matulog, maliligo ako. Tapos nakaramdam ako ng gutom. May kanin pa, tapos may natira pang bulalo. Sabi ko, kain na muna ako. And dito nga pala sa loob ng kusina, ang dami kasing mga nakatambak na gamit dahil habang wala kami, pinagpapasok na ni Papa yung mga karton, yung mga gamit, andito lahat sa kusina. So naisip ko, after ko kumain, maglinis ako dito sa kusina para ma-arrange ko na, ma-set up na yung dining table, para mas komportable na kami nakakakain dito. Kasi currently, wala talagang lamesa sa loob ng bahay. So, ayun na nga, habang kumakain nga ako dito, edi mabilisan lang to, hindi na nga ako kumuha ng laman para kain lang ng kain talaga, kanin at sabaw. Pagkatapos, ligpit na talaga ng mga gamit sa kusina. So, meron palang iba't ibang pailaw dito. Si Mayora, kita mo naman, meron niyang dito lang sa dulo, merong palibo, tapos meron pang parang
dito sa gitna. O, diba? Tara! Pagpasensyahan nyo na, marami pa talagang kalat. Hindi pa talaga ako nakakapaglinis ng husto dito sa labas. Even nga dun sa kwarto namin. Hindi ko pa siya nakukumpleto ng linis dahil may mga errands kaming inasikaso na nakaraan. So, basta. Anyway, tinitake ko lang siya slowly, ng chill lang kasi ayoko rin naman ma-stress ako, ma-pressure. Kung ano lang yung kaya ng katawan, go! So, kinabukasan na nga pala ito, ang ending, hindi po ako nakapagligpit sa kusina. Ang sabi kasi ni Pingoy, nung nagising siya para umihi, love, itulog mo na yan. Bukas na lang, ganyan. Nagising ko nga pala, sabi ni Pingoy, meron na rin siyang naisalang dito sa air fryer na manok. Nagluto na siya ng egg, may tasty, yan ang breakfast natin. And ganito po currently yung itsura ng kusina. Ang gulo pa talaga. So, hindi pa nga tapos yung mga kailangan naming asikasuhin dahil up to now, wala pa rin po kaming internet. Nakakaloka. So, since wala pang dining table na nakaset up sa kusina, wala rin kaming center table dito sa may sala. So, naisip ko dito na lang ako kakain sa may computer table. So, ito kasi talaga yung pinakaunang sinet up ni Pingoy pagkarating namin. Ganun talaga kami. Every time maglilipat ng bahay, ang sineset up niya, priority, yung computer table niya. Ipaayos na namin ito, di ba, nung bago kami umalis ng Pasita, dinala yan doon sa kakilalang repair shop ng aming landlord. Within the day, naayos yung issue dito and all goods na siya. Yun nga lang, di magamit dahil walang internet nga. Boss, sipag boss ah. Magkano arawan? Magkano arawan mo, boss? Sipag-sipagan nga si Papa dyan at ang dami niya nang nalinis sa kabuuan dito sa bakuran. So, ang target niya palang linisin today ay itong sa may gilid namin. Kasi, ang dami mga nakalaglag dyan, mga dahon-dahon, dried leaves, kung ano-ano. So, na-clear niya talaga yon kasi bago pa kami lumipat dito, talagang paulit-ulit na yan si Papa na, Ning, once makalipat tayo dito, ako bahala sa labas, ako maglilinis noon, ikaw na bahala sa loob. So, yun ang pinakausapan namin. So, siya, nakapagsimula na nga siya ng mga kailangan niyang linisin sa labas. Ako, hindi pa. Gawa na syempre may mga inaasikaso pa nga. Anyway, bago pala ako nagising, mas nauna nagising sila Papa, sila Pingoy. So, nakapag-breakfast na silang lahat. So, after nga naming magsikain, dumiretso kami dito sa may liko dahil meron akong kailangang gawan ng content which is yung sun shading net. So, ito kasi natanggap ko siya. Nandun pa kami sa may, Pasita. Pero kasi, sobrang laki nito. Feeling ko talaga hindi ko siya magagawa ng content doon. Hindi ko mailalatag siya ng maayos. So, ang plano ko kasi, kaya ko ito na-request. Dahil dito sa may likod pa nga, di ba? Merong puno ng mangga dyan. Tapos from time to time kasi, may mga nalalaglag na bunga. Minsan dito sa bubong ng court, ng covered court. Aray! Minsan naman dito. Madalas, may mga times na yung anak ko, paikot-ikot, palakad-lakad, patakbo-takbo dyan. So, natatakot ako na baka matsempohan, malaglagan ng bunga ng mangga yung ulo nila. Kaya naisip ko, what if magpalagay ako ng ganito para if ever man na may malaglag na bunga ng mangga, hindi diretso sa ulo nila, tapos masasalo nito. So, I'm thinking nga na ganun yung gawin. Pero, tatanong ko muna kay Papa kung ma-achieve ba yon. So, eto na nga, bubuksan na natin siya. And sobrang laki na nga nitong pinili ko. Ito na yata yung pinakamalaki. Bale, 4 meter by 4 meter by 10 meters na nga pala ito. Ang napansin ko lang, wala siyang mga butas sa corner or sa gilid. Kasi yung ibang mga ganitong klaseng sun shading net na natanggap ko, meron siyang mga abang na butas para doon mo na lang isusuksok yung mga tali. Pero this one, wala talaga. Pero carry na rin yan. Kasi kung ang purpose mo lang naman ay gusto mo ng extra bubong para sa halaman or hindi ganun kasikat yung araw, gusto mo ng privacy sa bakuran nyo, pwede talaga ito. So, if ever lang naman na bet nyo, maglalagay ako ng link niyan sa comment section. Nasa showcase ko rin yan. So, ayan na. Natatawa nga ako kasi nauna kong i-upload yung content na ito. Tapos, meron ako nabasang content. Grabe, Mie, parang ang laki ng bakuran nyo. Nagmukha daw kaming langgam sa liit. Totoo, tawang-tawa talaga ako na nabasa ko yun. Kasi nga,
habang pinapanood ko nga itong video na ito, sabi ko, oo nga, sobrang liit nga namin or sadyang talagang malaki lang talaga itong bakuran dito sa nalipatan naming bahay. And thank you pa rin talaga sa mga nanonood, mga nag-aabang, and masaya para sa amin. Sobrang na-appreciate ko dahil yung happiness na nararamdaman ko, feeling ko tagos hanggang sa inyo. So, thank you so much. Isa na lang talaga ang kailangan namin dito, internet na lang. So, iniisip ko kasi, Starlink kasi yung gamit ng aming landlady doon sa area nila kasi hindi daw serviceable. Nag-check kami online, hala, 35 kyaw, grabe, 35 kyaw para mabigyan ka ng device, tapos yung monthly niya, mahal din, nasa almost 4K a month. Medyo mabigat siya, pero kung susumahin yung renta, yung mga bills, sa previous na tinirhan namin compared dito, mas mura pa rin dito sa totoo lang. So anyway, eto na nga, nagpunta na yung mga field technician from Converge kasi nagpunta kami kahapon sa office nila para mag-apply, 'di ba? So ang balita sa amin, pinagtitingnan na nila yung mga poste sa area. Unfortunately, wala na naman daw pong slot na available para makabitan kami. So ayun, sobrang nakaka-disappoint talaga. Gusto ko nang maiyak. Nakakaloka, pero wala naman daw silang pwede magawa kasi meron pang isang poste sana. Kaso, wala pang go signal kung kailan ba yun ma-activate or whatsoever. Abang-abangan lang daw na. So, sinanong ko si kuya, sa estimate mo, gano'ng katagal kami mag-aabang pag ganyan yung sitwasyon? Siguro ma'am, mga 4 na buwan. Ganyan. Oh my God! Nakaasa yung itong pagko-content ko nga sa internet. Kaya, ang hirap. So, dinoble check pa nila. Tapos, pagbalik nga, wala daw talaga. So, guys, kami po ay aalis dahil maghanap kami ng internet connection. Yung Converge kanina nagpunta, wala daw available na slot sa mga poste nearby. Tumawag yung landlady ko and meron kaming itatry Streamlink or Star Magic. Star Magic. Tingnan natin. Kasi, ang mahal ng Starlink. 35,000 daw yung kailangan kong bayaran kung Starlink. Grabe naman siya. Ready na? Manong! So, syempre, kapag may mga errands ganap, kasama talaga yung mga bagets para kahit papano, nagiging familiar din sila sa area. So, nag-meet kami saglit dun sa Jollibee ng aking landlady. Tapos, meron kaming pupuntahan dito. Streamtech pala. So, ayun nga, alam mo, edi kinausap namin. Pagpasok pa lang, sabi niya, ma'am, hindi po, serviceable yung area ninyo. Oh my God! Bungad niya, ganon. So, nawala na rin talaga ako ng pag-asa, guys. Nag-check ako sa dito. Ang sabi, yung area din daw namin, hindi serviceable. So, yun lang talaga yung nakakalungkot na part. Pero pag nakatambay ka nga dito sa may labas, makikita mo napakadaming bunga ng mangga doon. Napakasarap sigurong papakin yan. And for the very first time, merong na-deliver na parcel dito sa amin. Kaya excited nga ako. Sabi ko, ay gusto ko ma-film itong experience ko. Ang ending, napagalitan ako ng driver. Hindi, sobrang bait naman ang pagkaka-approach na. Alam mo, nakakatuwa nga. Kasi may mga talaga nakakausap kami dito. Siguro lumaki silang sa Batangas. May mga accent sila, natutuwa ako. Kasi feeling ko, oh my God, talaga nasa ibang lugar na kami. So, kinorek niya lang naman ako para daw hindi maligaw yung rider. Mas convenient daw sa mga rider. Mas madali daw ma-deliver na ayusin ko yung buhay ko. Hindi, ayusin ko yung mga design. Hindi pa rin. Ayusin ko daw yung service address or shipping address. So, noted yan, kuya. Napakabait din naman talaga. So anyway, ayun na nga at excited nga ako malaman kung ano itong pinakaunang parcel na natanggap natin dito sa nilipatang bahay. So gawan ko na lang siya ng content once na magkaroon tayo ng extra time dahil nga ang dami ko pang i-unpack, dami pang ililigpit. So gawin natin yan one at a time. Sure! Ang ginawa ko rin pala kasi, nilagay ko na updated address sa mga
online shopping apps ko is kung ano yung binigay sa akin na address before ng aking landlady. Tapos yung pala, meron akong kailangan tanggalin. So, ang next na gagawin ko, i-update ko na naman yung shipping address ko doon sa mga shopping apps na yon. So, ayan na nga, sinilip ko lang kung ano yung natanggap ko. Tapos, alam mo itong si Pinky, madalas kasi, andito siya sa likod dahil nandito na nga yung tent niya. Tapos, nandito rin yung study table nila na pink. So, dito siya madalas talaga tumambay, drawing. Kaya, meron ding nakaabang dito na clip fan or electric fan. Tapos, eto naman, kinahapunan pagkatapos naming maligo. Aalis na naman kami. Saan kami pupunta? Punta kami ng bayan. Actually, doon na kami galing kanina. Pero hindi naman kami nakapag-grocery dahil iba nga yung agenda kanina. Yung agenda ay maghanap ng internet. So, this time, ang agenda namin ay mag-grocery. And alam mo ba, nakakatuwa? Kasi yung daan talaga is smooth siya. Walang traffic. Ang bilis ng patakbo ng mga jeep, ng mga tricycle. Pero walang ka-traffic. Tapos sa paligid mo, puro mga baka, kalabaw. Yung mga open fields, nandun yung mga kambing. Hey, talagang probinsya talaga, nakakatawa. Even yung mga anak ko, tuwang-tuwa, Mommy, look, there's a cow, ganyan. Feeling siguro nila, nasa zoo, outing, ang atake. Kaya gusto namin kapag umaalis-alis kami, kasama pa rin talaga yung mga bagets. Grocery lang din kami, doon sa Pure Gold, kakaunti lang din naman din sa harap, meron ngang ganito. Tumingin-tingin kami kasi hindi ako makapaglaba. Ang dami ko nang labahin. Naghahanap ako ng pwede kong adapter ba yun? Yung para maikabit ko yung hose sa likod ng washing machine papunta sa gripo sa labas. Yun yung hinanap namin. Kadena para sa gate at saka ilang mga stuff pa na kailangan bilhin. Tapos may night market pala dito. So, ayun. Bumili kami ng barbecue kasi sabi ni Kawan na nakita niya, Mommy, I want barbecue. Tapos pagka-uwi naman namin, si Pinggoy, ininit niya yung natira naming bulalo. Nagsaing na rin siya. Tapos, dito na rin kami nag-dinner sa sala. Ayun lang.